Hallelujah. Let's worship the Lord. Sampahin natin siya. Hallelujah. Great is our God, Lord. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, sing how great is our God. Again, how great. You gave your life for us, Lord God. We thank you, Lord God, for your love, for your grace to each and every one of us, Lord God. You gave us hope. You gave us, Lord God, everything, Lord. We love you, Lord God. Hallelujah. Lord, as we study your word, let your anointing flow to each and every one of us. Yung wisdom and understanding, Lord. Maging matabang puso at lupa ang aming puso, Panginoon. Parang bawat salita mo na aming pag-aaralan, magkaroon ito ng kapangyarihan sa aming buhay. Father, we thank you, Lord. We allow the Holy Spirit na kumilos sa amin. Pati yung mga nasa online, Lord God. Lord, walang anumang gawa ng kaaway para interrupt o guluhin, O Lord, ang gawain mo. Pati yung mga nasa online, O God. In the name of Jesus, maranasan, maintindihan ang iyong mga salita ngayong hapong ito. Salamat po, Amang Banal. Kiniklaim namin ang katagumpayan. In Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Okay, malakas na palakpak. Sabay upo. Hallelujah! Truly our God is a great God. Amen. Praise God. It's so important na kung saan ay makilala natin, maintindihan natin, malaman natin talaga ang Diyos na ito. Praise God. Ulitin ko, sa ayaw at sa gusto mo, mga kapatid, lahat tayo ay may katapusan ng buhay. Huwag mong sabihin, porke bata ka, mas huli ka. Hindi. Ang dami po ngayon, lalo na ang dami pumapanaw. Ang dapat siguraduhin natin talaga ay meron tayong katiyakan na anuman ang mangyari ay nasa piling tayo ng Diyos. At uulitin ko, hindi religion ang magbibigay ng katiyakan dyan. Praise God. Hindi religion. Relasyon sa Diyos ang magbibigay ng katiyakan dyan. Praise the Lord. Amen ba? Kaya makilala mo, malaman mo, walang exempted dito. Hindi ito biro. May totoong langit, may totoong impyerno. Pero nilalang ng Diyos ang tao, hindi pang impyerno. Yan ang dahilan kung bakit niya ibinigay ang kanyang buhay. Napako siya sa krus ng Kalbaryo para tayo magkaroon ng kaligtasan. Bakit? Lahat tayo ay hindi umabot din sa kaluwalhatian. Sabi ng Romans chapter 3 verse 23, kinapos po talaga. Lahat nagkasala. Kaya kailangan ng tagapagligtas na ang pangalan ay Jesucristo. Praise the Lord. Amen? Maunawaan yan ng bawat isa. Praise the Lord. Amen. Okay, konting review lang. Pero dito ko sisimulan sa warning. Saan? Dito. Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. Yan. Sinong nag-ooperate yan? Yan. Sinong nag-ooperate yan? Nakalagay sa warning. Okay. Pakilabas yan. Praise God. Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. Tanongin mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, meron ka bang pangarap? Umanap ka ng kausap mo. Oh, mag-usap kayo. Sige, mag-usap kayo. Magtanungan kayo, meron ka bang pangarap? Ano sagot?
Sinong hindi sumagot? Ang katabi. Dapat meron katabi. May pangarap ba ang bawat isa? Kasi ang pinakakawawang tao, listen, ang pinakakawawang tao, hindi yung walang pera. Ang pinakakawawang tao ay yung mga walang pangarap. Yung mag-uumpisa pa lang ganito yung mga katwiran, drink and be merry for tomorrow you will die. Yan yung, kawawa yan. Kaya, yung iba naman may pangarap. Sumagot ba yung katabi mo na may pangarap siya? Praise God. Tingnan mo nga, anong pangarap niya? Saan pangarap mo? Gumanda. Sabihan mo, huwag ka nang umasa pa. Praise God. Di ba? Too many of us are not living our dreams. Each one of us, every one of us definitely has dreams. But the thing is, isa sa kalaban ng pangarap ay yung fear. Yung fear. Praise God. Kasi tatanungin mo, what do you want when you grow up? I want to grow up. Praise God. Di ba may kanta yan? When I was just a little boy, I asked my mother, what will I be? Parang ako na lang yatang nakakaalam ng kantang yan. Hindi niya alam yon. Bagong-bago pa lang yan, pabihira naman. Kinakanta na namin yan, 1970s. Praise God. 60s pa nga, late 60s. I asked my mother, what will I be? Praise the Lord. Mahalaga ang pangarap. Pero ang pinakamatindi, yung meron kang magandang pangarap, pero hindi mangyari. Bakit? Nangunguna, nangingibabaw yung takot mo sa buhay. Meron din kanta dyan, takot sa buhay, pag-aalinlangan, ay iiwan kong lahat. Sintonado. Kapaguran at kahinaan, papawi ng lahat. Yan. Yun. Praise God. Kaya huwag mangibabaw ang takot. Praise God. Amen? Kaya pinag-uusapan natin, kasi we are on the last day and last move of the Holy Spirit, which is what? All Saints Movement. Na lahat nang umaaten, makilala ang Panginoon, at lahat ng umaaten na nakakilala kay Lord, mag-i-involve. Praise the Lord. Amen? Amen? Kaya, don't just give your talent. Hindi ka mag-i-involve because of your talent. Give your life to God, not just your talent. Kasi pag buhay mong binigay mo, it includes your talent. Yan yung sinasabi ni Tonet kanina, 3 T's. Time, talent, treasure. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya ang tawag dyan, pag ganon, ay breakthrough believers. Yan ang tawag. Breakthrough what? Believers. Yan. Praise God. Kaya as a breakthrough believer, pinag-usapan natin last Sunday, na as a breakthrough believer, number 1 ay dapat ikaw ay, pakibasa, 1, 2, 3, asan na? Asan na? Ikaw ay, asan na? Go. Yan. Pakibasa uli. Overcomer. Mas malakas? Yan ang talagang totoong believer, totoong disciple, overcomer. Pag nakilala mo si Lord, whatever problems, whatever disturbances, whatever persecution na dadaanan mo, ma-overcome yan. Amen. Praise the Lord. Amen? Amen. Praise God. Kahit sa paglilingkod kasi, alam niyo, basta papunta sa Diyos, mayroon talagang kontrabida. Meron talagang kontrabida. Basta't oras na sa Diyos, patungkol sa Diyos, may kontrabida talaga yan. Lahat ng nakakilala sa Panginoon, mayroon talagang may persecution. May magpe-persecute. Pero sabi ko nga, yung word na persecute, huwag mong intindihin yung persecute. Kasi yun ay nagpapacute per se. Huwag nyo na intindihin yun. Kung hindi maintindihan, huwag mo nang pag-aralan parang, huwag mo na intindihin. Praise God. Kaya mahalaga na i-overcome mo lahat. Sino rito ang nakakasubok ng mga persecution? Nakakasubok ka, Ronald? Ronald? Ngayon? Sino ang persecute sa'yo? Si Susan? Praise God. Noon kasi charismatic move nung nakilala ko si Lord, 80s Early 80s, charismatic move. Anong banat sa akin? Anong sinasabi ng nanay ko? Charismatic ka ng charismatic, wala ka namang atik. Charismatic ka ng charismatic, wala ka namang atik. At that time kasi, estudyante ako. Sige nga, kung hindi kita bigyan ng baon. O ano mangyayari sa'yo? Wala po.
Magkakabaon ka. Opo, bakit? Si Lord ang hihipo sa inyo. Paano kung hindi kita bigyan? Hindi, si Lord ang magdidikta sa inyo. Bibigyan niyo ako. Alam niyo kung hindi niyo ako matitiis. Bunso ako eh. Ganun ba ang bagay? Pilosopo ka, mana lang sa iyo. Pambihira. Praise the Lord. Lahat ka yan, i-overcome yan. Mag-isa trabaho. Alam mo, pag oras nakakilala ka na dati-dati hindi ka pinapansin sa trabaho, na nakakilala ka sa Lord, bigla na lang merong issue sa'yo. Ewan ko kung nakakasubok kayo gano'n. Nakasubok ka na ba ng hindi po? Bakit? Hindi po ako nagtatrabaho. Yun lang. Kaya, you need to overcome everything. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya, yun ay napakahalaga. As an overcomer, living with fears stops us taking risks. And if you don't go out on the branch, you're never going to get the best fruit. Yan yung sabi kong gano'n. Hello, naintindihan ba natin? May risk talaga ang buhay. If you want to go higher, merong risk. If you want to go wider, merong risk. If you want to go deeper, may risk. Praise God. Yung iba naman, hindi po sila nagtitake ng risk. Bakit? Puro rest ang kanilang gusto. Praise the Lord. Wala lang. Same tuning lang. Praise God. 1 John chapter 5 verse 4. Favorite ko yung sinishare ko lagi itong verse na to dahil napakaganda. Sabi niyan, for everyone who has been born of God overcomes the world. Pag pinanganak ka talaga at nakilala mo si Lord, ma-overcome mo ang mundong ito. Maraming tukso sa mundong ibabaw na to. Tama po ba? Pag estudyante may tukso. Pag hindi mo alam ang sagot, ang lakas ng tukso sa katabi mo. Hindi ka mag-aaral pero gusto mong mataas ang grades. May tukso. Di ba may mga ganyan? Kunyari pa yung mga estudyanteng yan, di ba? Praise God. Bakit? Tapos pag nahuli, ba't ka nangungopya? Sabi, ba't ka nangungopya? Hindi ako nangungopya. Ba't ka tumitingin? Kasi, ano yan? Tinatanong ko lang sa'yo kung ano ang sagot. Pangungopya yan. Hindi ako nangungopya. Tinatanong ko anong sagot. Kasi sabi ng Biblia, ask, and it shall be given unto you. Kaya nga tinatanong ko sa iyo. Pambira, yung mga ganyang bang bagay, may mga tukso. Saan? Maging sa trabaho. May mga tukso. Nasubukan nyo na ba napainan ng pera? Nasubukan nyo na ba? May mga ganun, painan ng pera. Nasubukan nyo, maging sa relasyon. May tukso. Praise God. Nasubukan nyo na ba? Praise God. Hallelujah. May mga darating na mga tukso na praise the Lord. Kaya nga, you need to overcome. Sabi niya, for everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Ano yun? Our faith. In order to overcome the world, kailangan ano? Pananampalataya. Amen? Praise God. Verse 5, who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God? Sino makaka-overcome? Yung naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Praise God. Amen. Sa easy version niya, sabi niya, because we have become God's children, we can live in a good way. We can refuse to live like people who belong to this world. We are able to win against the wrong ways of this world because we trust Jesus Christ. Mananalo tayo. Praise God. Magtatagumpay tayo. Hello, amen? Matindi po ang, kaya nga pag-pray natin, even sa itong 2025 na local elections, pag-pray po natin ang mga local officials, including legislators, na mga may takot sa Diyos, godly. Bakit? Para po mga ang maipasa na mga batas ay godly. Matindi po ang pagsisingit ngayon at anong tawag doon? Pagsusulong ng batas ng divorce law. Matindi po. Ano pa? Soggy bill. Nako po, ipag-pray po natin yan. Alam niyo po ba, yung soggy bill, yung same-sex marriage, nako, alam. Kaya nagunaw ang Sodom at Gomorrah. Why? Because of that sin. Yan yung same-sex marriage, yung kasalanan yan, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Marami pong ganyan kasi sa kadahilan ng maraming mga mayaman at matatalinong taong sabi nila, hindi dapat na magdagdag ang tao sa mundong ibabaw na to or else
kinukwenta na nila, ganitong panahon ay masisira, lulubog na ang mundo. Kaya kinukontrol talaga. Pag same-sex marriage, walang reproduction. Pero nagtataka ka. Walang reproduction, pero nagdadagdag. Yun ang matindi po yan. May nabalitaan ako, ngayong June, sa Quezon City, merong mass wedding ng same-sex marriage. Let's pray. Alam nyo, nung nasa Australia po kami, nung last February, flight namin ng Saturday, that day, Saturday, ay meron pong mass wedding ng same-sex marriage. Hindi po natin sila kinukonto na. Mahal natin po sila. Pag-pray nga natin na makilala nila si Jesus. Praise God. Amen? Kaya kung may makita ka, na halimbawa, tomboy, huwag mo ikondena. Pag-pray mo sila, mahalin mo para makilala sa Panginoon. Praise God. Tingnan, si Joy. Tingnan si Joy. Dati yan eh. Ang gupit niyan, mas maikli pa sa akin eh. Tapos, pinaahit niya yung dito niya eh. Pinaahit mo yung Joy, di ba? Yung dito. Hindi ba? Pero ang gupit niyan, di ba? Gupit lalaki talaga ang gupit mo? Parang di mo nalalaman yun. Oo, di ba? Matindi yan. Praise the Lord. Hallelujah. Mahalin sila. Alimbawa, meron namang mga lalaki na yung this boy is turning into a woman. Mahalin natin sila. Wag i-condemn. Mahalin natin. At may pag-asa sila. Praise God. Kasi ang kinrate ni Lord is Adam and Eve, not Adam and Steve. Kinrate niya Adam and Eve, not Adam and Steve. Praise the Lord. Hallelujah. Yung tubig. Praise the Lord. Amen? Kaya, paano yun? Kilalanin mo na si Jesus, paniwalaan mo na si Jesus ay anak ng Diyos. Excuse lang pa. Okay. Verse 5, it is only people who believe that Jesus is the Son of God who can do that. Only they can win against the wrong ways of this world. Sa easy version po yun. Okay. Sa Tagalog, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya kung gusto mong magtagumpay, dapat may pananampalataya ka sa Diyos na buhay. Verse 5, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Clear as crystal yan. Praise God. Note, many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they give up. Kaya nga, aral po ito. Praise God. Alam mo, kung may gusto kang abutin, kapatid, meron talagang pagtsatsaga at pagtitiis dyan. Praise the Lord. Amen. Pinakamahirap sa lahat. Ay, halimbawa, galing ka dito, papunta ka doon. Tapos, andito ka na, hindi mo maabot-abot, huminto ka pa at na-discourage ka, babalik na lang ako. Hindi mo na-realize na mas malayo na yung pabalik kesa doon sa papuntahan gusto mo nang maabot. Andyan ba kayo? Merong isang probinsyano na ikukwento ko to noon pa, na nanunood doon sa isang building na manghang-mangha. Bakit? Ang bawat pumapasok ay hindi tinutulak, kundi kusang humihinto o bumubukas ang pinto. Simple na lang yan, di ba? From D. Kaya pag ganyan, takang-taka, grabe, sino kaya nagbubukas nun? At siya, takang-taka, sabi niya, sige nga, subukan ko nga. Siya po, itong probinsyanong ito ay papasok doon sa building. At habang pag ganyan siya, alibawa andyan yan, pag ganyan siya, andyan na lang, tataka siya, ba't hindi bumubukas? Balik siya uli. Ano kayang dahilan? Bakit pag silang pumapasok, dire-diretso lang, bumubukas? Ba't pag ako hindi bumubukas? Yung tinitingnan niya, bumubulong siya, baka mamaya, baka may sinasabi. Kaya nakinig siya, gaganon siya, ulit-ulit siya. Pagkatapos na, ba't hindi bumubukas? Baka mauntog ako. Urong siya uli. Ba't ganun? Ba't pagdating sa akin, hindi bumubukas? Ba't pag sila, bumubukas? Pagkatapos nun, ulitin, baka naman may password. Sinubukan niya, umambati ulit. Tapos ano kaya password nito? Darna! Wala naman, hindi bumukas. Takang-taka siya. Hindi niya namamalayan na kasi may sensor yun eh. Diba?
Andito lang siya. Eh, hindi niya alam, pag malapit na, pag oras na, yung sensor, inabot niya, kusang bubukas. Minsan kasi makikita mo, yung sensor nun, yung iba malapit yung sensor ng pintuan eh. Yung iba medyo malayo-layo pa, bumubukas na. Yung iba ganyan. Kaya magtataka ka, minsan gaganyan ka na lang eh. Eh, yung iba, kaya hindi sila magtagumpay. Bakit? They gave up instead na magpatuloy. Sabi mo nga sa katabi, naintindihan mo na yan ha, naintindihan mo. Naintindihan mo. Lesson to learn, ulitin ko lang to, review pa lang to ha. Lesson to learn, bad things are not the worst thing that can happen to us. Nothing is the worst thing that can happen to us. I repeat, yung mga masasamang bagay daw na nangyari sa atin, hindi yun ang pinakamasamang nangyari. Ang pinakamasamang nangyari sa atin ay yung walang nangyari. Yun ang pinakamatinding nangyari sa tao, yung walang nangyari. That's the worst thing. That's the bad or the worst thing that happened. Ano yun? Nothing happened. Praise God. Romans 8:37. Praise. Dali, napapa. Because God loves us, none of these troubles can ever beat us. He make us win against them. Kaya come on, be a risk taker. Amen. Whoever wants to keep his life safe will lose it. But whoever gives his life to serve me will have it through life. Sabi ni Jesus. Sinong sasalita dyan mismo? Si Jesus. Easy version. Ano yun? Pag iningatan mo ang buhay mo, mawawala yan. Bakit? Ikaw lang nag-iingat eh. Pero isurrender mo ang buhay mo, ibigay mo ang buhay mo. But whoever gives his life to serve Jesus, to serve God, will have true life. Ang paglilingkod sa Diyos na buhay ay hindi po yan isang bagay na ganun-ganun lang. Matindi po yan. Hello, amen po ba? Praise the Lord. Glory to God. Sabi ko nga, this coming December, 39 years as ordained minister po ako. This coming December. Praise God. At nung June 18, praise God, i-start ko na rin i-celebrate ang aking spiritual birthday. Praise the Lord. Ngayong June 18 ay praise God, 42 years na ako kay Lord. Praise God. Ngayong June 18. 42 years. Purihin ang Diyos na buhay. Amen? 1982 ako nakakilala sa Panginoon eh. Newly grad po ako sa college noon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, maraming mga bagyo sa buhay. Praise God. Maraming mga bagyo sa buhay. Praise God. At pati sa mga relasyon. Praise God. Hallelujah. Pero purihin ang Diyos, nangyari ang kanyang kalooban sa aming buhay. Hindi po madali magpatuloy, pero hindi naman mahirap basta't magtiwala ka lang kay Lord. Praise the Lord. Amen? Kaya pag dumaan tayo sa bagyo ng buhay, huwag mawawala ang faith natin. I repeat, paalala lang to, pakita niya nga to isa-isa, your wealth is not your savior. Kita ba yan? Nandiyan ba yan? Yan. Ano pa? Your talent is not your savior. Your education is not your savior. Bakit? Kahit mayaman ka, wala yun. Kahit anong talino mo, wala yun. Your education is not your savior. Your dream is not your savior. Jesus is our savior. Let's hold on to Him, to His word, and to His promises. Amen. Number one, na pinag-usapan natin, one thing that we need to overcome is, kasalanan. Naalala niyo yung aking halimbawa rito? Kumaka ng tubig, na merong itim na ilalaglag. Sabi ko, paano mo kukunin yun? Hindi mo makukuha yun. Hindi mo maabot yun. Hindi mo naman pwedeng ganyan itapon. Hindi mo naman babaliktad ang buhay mo. Hindi mo. Anong gagawin mo? Hindi mo mawawala yun pag oras na yung commitment mo kay Lord, yung pagmamahal mo kay Lord, yung bang uhaw mo sa Diyos, hindi mo mawawala yun kung 1/3 lang o kaya 1/4 lang, kahit nga 1/2 Hindi mo mawawala yun. Ano ang dapat? Punuin mo yung gutom mo, yung uhaw mo, yung presensya mo. Punuin mo, kusang matatapon yung kasalanan na yun pag umapaw ang commitment mo kay Lord. Amen? Tingnan mo, magugulat ka na lang. Hallelujah. Sa mga may bisyo, magsabi ng amen, yung mga may bisyo.
Siyempre, walang aamin. Yan. Yung nasubukang magbisyo. Nasubukang manigarilyo. Praise God. Hallelujah. Ako po, chain smoker ako dati. Praise God. Although na college pa lang ako, nagsisimula na ako manigarilyo, pero patago. Kasi sa amin, bawal magbisyo nang wala ka pang trabaho. Alam na yan ng mga matatagal ko ng kasama. Kasi noon, sabi ng tatay ko, pag kayo estudyante at wala pa kayong trabaho, hindi kayo pwedeng magbisyo. Pag may trabaho na kayo, bahala kayo. Kasi kumikita na kayo. Pero pag estudyante at wala pa kayong trabaho, sabi, ang tanging bisyo niya lang na pwede ay yung makikita niyo sa akin. Hindi umiinom ang tatay ko. Hindi naninigarilyo ang tatay ko. Hindi nagsusugal ang tatay ko. Hindi nang bababae ang tatay ko. Isa lang ang bisyo niya. Sabi niya, ano? Nganga. Alam niyo yung nganga? Yung mga kabataan, alam mo yung ngangaan? Nganga? Alam mo yan? Yung ganito, ang nganga yan. Nganga yan, hindi yun nganga. Pag ganyan, sabi ni Sel, hindi, nganga yan yung, nganga yan. Hindi yan nganga. Nganga yan eh, nganga yan. Yung nganga, isusubo mo yan, tapos, yung mga matatanda, ewan ko ngayon kung meron pang matandang gumagawa nun. Meron pa rin? Sa probinsya siguro. Si Alan, nagnganga yan. Pero alam mo yung nganga, di ba? Tapos pag dumura yun, colorful yun. Pero pampatibay pala ng ngipin yun. Ang father ko, 83 siya nung namatay. Isa lang yata ngipin niya na nabunot. Tibay nun. Kaya pag siya kalaban mo sa kainan ng mais, contest, ikot na lang ng ikot yan. Kasi kompleto ang ngipin eh. Ako ang kompleto sa akin, yung harap lang. Yung dito, parang estudyante. Hindi lang one seat apart. Absent lahat ng estudyante. Praise the Lord. Absent lahat. Praise God. Yun lang. Alam naman gayahin ko yun. Kaya yun, ang inalimbawa ko nun. Praise God. Hello, amen? Ang kasalanan, hindi yan biro. Sisira yan ng buhay. Ang kasalanan ay may kabayaran. Tingnan nyo to. Pahayag 21:8. Diyan ba yan? Pahayag 21:8. Ano sabi niya? Subalit malagim ang kasasapitan ng number 1. Ano ang malagim ang kasasapitan number 1? Ano? Pwede ba? Basahin nyo naman ng malakas. Pati yung mga nandyan sa online. Ano yung nakalagay doon? Ang number 1 na malagim ang kasasakutan, kasasapitan ay Number 1. Sigaw! Sabi mo, tingnan mo nga yung katabi mo, duwag ka ba? May kaparusahan pala pag duwag. Ano yung number 2? Number 2. 1, 2, 3, go! Ay, hindi, saksi pala yun. Sama-sama ang saksi. Ano number 2? Kaya sabi mo, huwag kang taksil. Hindi ang biro. Ano number 3? Ano number 2? Nagpapasasa sa kasuklam-suklam na. Alam mo yung kahalayan. Tagalog na yan. Alam mo yung kahalayan? Di ba? Ang kahalayan na yan ay may mga flavor yan. Minsan ube. Halaya pala yun. Naku po. Kalaswaan yan eh. Ano pa? Mga mamamatay tao. Ano pa? Ng mga nakikiapid. Ano pa? Ng mga mangkukulam. Tingnan mo yung kadabi mo, pagdudaan mo. Mukha bang mangkukulam yan? Pero, kasuklam-suklam na kahalayan. Alam niyo ba yung kasuklam-suklam na kahalayan? Kasi kalaswan yan eh. Kaya, sa mga hindi pa kasal, na nagsisex, kahalayan po yan. Kasalanan po yan. Huwag gagawin yan. Hello, amen? Ako po. Ang adultery, may asawa ka na, nakiapid ka pa sa iba. Pero, kahit yung single pa at nagsesex yan, ay yan, kahalayan yan. Hindi ko na nga i-elaborate yan eh. But the thing is, may kapatawaran yan. Pero, wag nang ulit-ulitin pa. Hello, amen? At wag gagawin. Kasi ngayon po,
mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang. Yung iba nga, sobrang bata. Grabe. Sobrang bata. Noon kasi, pag nakita mo ng mga matatanda noon, makita lang yung kanilang anak, hinawakan yung kamay. Kakasal ka talaga. Or shotgun ang katapat mo. Hindi, walang halong biro yan. Walang halong biro yan. Ngayon, hindi eh. Bakit tanggap na ng lipunan? Mark 9:47. And if your eyes causes you to stumble, pluck it out. Tagalogin natin. Kung ang dahilan ng kasalanan mo ay yung mata mo, dukitin mo. Dukitin mo. Kaya mo yon? Walang sumagot kahit isa. Ha? Pambihira yan. Eh pag oras na alimbawa ang mata mo, total man, kasi hindi na gumagana, tatanggalin ko na lang. Kaya mo yon, Bong? Masakit pa rin? Masakit pa rin? Masakit pa rin. Kasi yung isang, kaliwa ba kanan? Kaliwa. Ano yan, may katarak yan si Bong. Total naman, hindi na gumagana yan, Bong. Dukitin mo na lang. Masakit pa rin ba yun? Masakit pa rin ba? Oh. Kasi, si Bong pag nanood ng sine, libre yan. Hindi, kalahati ang bayad. Kalahati. Bakit? Isang mata lang nakakakita eh. Kaya kalahati lang. Pero okay lang sa kanya. Okay, walang no offense yan. Bong, ayos lang. Praise the Lord. Ibiri mo kung matindi ha. Pag mata, isang mata, dukitin mo. Bakit? It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than to have two eyes be thrown into hell. Mas mabuti pa raw na isang mata lang ang gumagana sa iyo, pero sa langit ang punta. Kaysa naman saan? Dalawang mata, sa impyerno ang punta. Kasi yung iba, kung makatitig, wagas. Wow, sexy. Masama bang tumingin? Hindi. Masama bang humanga? Hindi. Pero nakakita ka na, sexy. Wow. Grabe naman yan. Grabe. Yung iba, ganyan makatingin eh. Ganyan makatingin eh. Katulad ng sabi ko, nung kami nasa SM Pampanga, San Fernando, Pampanga, pambihira, may pinasukan kami. Na kung saan, sa ano yata eh, basta sa damit. Meron doon isang pumasok, grabe kung makalakad talaga, grabe, tindi, kung makakembot. Tapos nung yumuko, pag yuko niya, nakatibak, kitang-kita, naka-low waist pa. Nakatibak, kitang-kita talaga, naka-low waist pa. Hindi nahiya. Lumabas ako. Sabi niya, bakit? Naasar ako eh. Kasi nung makita ko, grabe. Sabi kong ganun, sa isang kasama ko, sabi ko, awatin mo ako, abangan ko yan. Bakit? Paglabas yan, sasapakin ko yan. Bakit? Ay, wag na lang. Pero hindi ko sila kinokondenahan. Hindi babae. Hindi babae. Nakatibak. Hindi ko alam. Basta hindi babae yun. Basta hindi babae. Hindi ko alam kung ano yun. Sabi ko, matindi kalasuan. Mga kapatid, hindi biro ang impyerno, ha? Hindi biro ang impyerno. Ulitin ko. Praise God. Mark 9:43, 9:48. Tingnan nyo to, ha? Where the worms that eat them do not die and the fire is not quenched. Yan po ang description ng Bible sa impyerno. Yung mga uod. Kaya wag napunta doon, biruin mo, nandun ka, inuuod, hindi daw namamatay. Maging yung apoy, hindi kaya talagang patayin yung mga uod sa impyerno. Yung iba, kung magbiro pa, sige ka, mapupunta ka, liars go to hell. Okay, see you there. Parang ganyan lang biro. Hindi, kapatid, di yan biro, Hindi biro ang impyerno. Kaya ako nangangaral ng ganito. You need to overcome your sin. And you cannot overcome your sin until and unless you surrender your life unto Jesus. Praise God. Pero may mga nag-surrender kay Jesus na hindi na-overcome ang sin. Kaya nga, dapat mag-grow eh. Dapat lumago eh. Hello, amen? Praise God. Hindi ko kayo kino-condemn. Lumago ka. Ulitin ko. Pag napuno ka ng Diyos, tingnan mo, untayin yan, ma-overcome mo na yan. Katulad sabi ko ako, dati naninigarilyo. Pero nung lumago ako, in 2 months time, yung sigarilyo nawala sa akin. At ngayon, pag may naninigarilyo, nakakaasar. Sa totoo lang. Yung mga walang pakialam, kung makabuga, wagas, alam nyo ba na mas masama? Mas masama yung binuga nung iba kaysa ikaw ang nagsigarilyo. Mas worse yun. Mas worse yun. Mas matinding sakit yun. Kaya,
Ngayon, may batas na tayo, sa totoo lang. Public places, no smoking strictly. May batas na tayo niya. Hindi lang talaga na ipapatupad ng gusto. Pero may karapatan ka na magreklamo. Pwede ba kung manigarilyo ka? Huwag dito sa tabi ko. You evaporate. Praise God. Hallelujah. Kaya, tingnan natin ang puso natin. Pa-check natin kay Lord. Maging totoo tayo. Hello, amen? Mag-grow tayo. Kung may kasalanan, ano ba yan? Ganyan-ganyan. Paano yun? Mapapahamak ako. Hindi, may pag-asa. Pwede kang magbago. Pwede maayos yan. Laki na ng kasalanan ko. Huwag mo nang palakihin pa. Ayusin mo na. Harapin mo na. Hello, amen? Praise God. Hallelujah. Kaya nga, nagsabi nga ako na kung saan, alimbawa may ganyan kayong sitwasyon, kausapin niyo ako. At kung gusto niyo, ready na kayo magpakasal, ikakasal ko kayo. Lisensyado ko. Baka kala nyo gano'n. Totoo yung lisensya ko. Praise the Lord. Amen? Bakit? Kinasal ko na sila si Jeremy. Lisensyado yan. Na-rehistro na si Jeremy, di ba? Tinanggap naman. Oh. Kaya totoo ang aking lisensya. Kasi gusto ko lang sabihin, totoo ang lisensya ko. Legit. Praise the Lord. Oh. Kaya, para ano yan? Ayusin ang puso. Beware of your heart. Huwag ka maniwala doon sa kung anong nasa puso mo, sundin mo. Kapahamakan yan. Hindi sinasabi ng Bible na sundin mo ang nasa puso mo. Ang sabi ng Bible, guard your heart. Kaya kung anong nasa puso mo, sundin mo. Naku, kapahamakan yan. Bakit? Sabi niyo bakit? Jeremiah 17:9. Pakilabas sa Jeremiah 17:9. Anong sabi ng Jeremiah 17:9? 1, 2, 3, go. Yan. The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Yan ang puso. Ang human heart daw, ayan o, most deceitful. Ano pa? Of all things, ha? Of all things. And desperately wicked. Wicked, ha? Who really knows how bad it is? You need to guard your heart. Amen ba? Amen. Kaya paalala, he who thinks but does not learn is in great danger. Just a reminder to each and everyone, he who thinks but does not learn is in great danger. Hello, amen? Kaya huwag lang basta esep-esep. Dapat matuto. Amen. Praise God. Ang problema sa pera nasusolusyonan. Hello, amen? Ang problema sa kasalanan at pinagpatuloy mo, kapahamakan. Praise the Lord. Amen. Pag nag-esep-esep, make it sure na natutunan mo yan. Hello, amen. Paano? Learn to choose and decide. Matutong pumili kung anong dapat lakaran at desisyonan. Praise God. Anhin mo yung pinili mo, pero hindi mo naman dinesisyonan. Hanggang doon lang. Alam mo, gusto ko yan, pero mahirap yan eh. Meron minsan, nagtuturo ako eh. Sabi doon sa amin, doon sa Paranaque pa. Sabi, alam mo, Pastor, ganda yung ano eh. Noon pa yan, matatagal ko ng kasama. Alam mo, Pastor, ang ganda ng tinuturo mo eh. Pero mahirap gawin. Yung maging disciple, ang ganda yan, pero mahirap gawin. Alam mo kasi ang totoong believer, yung nagpapadisciple. Amen? Di lang yan umaattend ng linggo. Natututo pag linggo. At wala nang sumasagot. Hindi lang yan linggo, nagla-live group. Hindi lang yan nagla-live group. Nagdi-devotion yan. Hindi lang yan nagdi-devotion. Sumusunod yan. Hello, amen? Praise God. May sasabihin. Kaya dapat all out ka. Nagpapaturo. At saka sumusunod. Amen ba yon? Hindi na kukunyari. Mahirap yan. Bakit? Mahahalata yan. Meron ko nalaman tumutugtog. Dalawang lalaki daw yung tumutugtog. Nalaman ko kay Alan. Na kung saan, kasi siyempre, bago pa lang yan, nagigitara sila, masaya daw. Nagigitara yan. Tapos tinignan ni Alan na tinignan yung mga chords nila, nagaganyan. Dalawa sila, nakangiti silang dalawa. Tapos tinignan. Sabi, mali ang chords nitong dalawang to, pero nakangiti pa sila.
Ang tumutugtog. Hindi daw, saya-saya. Pero mali. Sabi daw na, ikaw yan, Alan, ang sabi niya, ba't ganun? Ang saya-saya, nakakangiti. Pero mali ang calls nila. Ang tawag doon, come on, beginner. Praise God. Kaya mo yun? Okay lang yan eh. Yung ganun, mga bagay na ganun. Lakas ng loob yun. Ang tawag doon talaga, risk taker. Yes, risk taker. Yan. Praise the Lord. Baka mamay magtampo eh. Wala pa naman yung isa ngayon. Hindi ko alam bakit. Nakakonect kaya? Sana kung nakakonect, mag-comment. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, kahit ang kasalanan, kahit itago mo, mabubunyag yan. Wala makakapagtago ng mayaman, ng kasalanan. Subukan mo itago ang pagkain dahil ayaw mo mamigay. Pag nasira yan, anong nangyayari? Kahit itago mo yan, mangangamoy at mangangamoy yan. Kaya pag medyo ang katabi mo nangangamoy, nakatago ka ba lagi? Praise God. Pinakamahirap yan eh. Alam mo, pinakamahirap kasama, di ba yung may anghit? Hindi natin sila kinukondem. Pero sa totoo lang, kadiri talaga ang pagkasama mo. Nung napunta kami ng Dubai, naku talaga naman. Yung pumunta kami sa Dubai Mall, mahaba yun eh. Nag-trend kami. Pagkatapos, may walk-a-lator. Pero grabe, ang haba talaga nun. Lalakad kami, walk-a-lator. Mamaya dumikit sa akin si Sherman. Sabi niya, Dad, ano yung maamoy? Sabi ko, yung mga katabi natin. Uy, ang lakas ng boses mo. Di ba, hindi tayo naintindihan. Pero mabaho talaga. Grabe. Sabi, ang gagawin ko, alis ako sa walk-a-lator, mag-overtake ako ng ganyan. Eh, kahit anong overtake mo, ganun eh. Ganun talaga pupuntahan eh. Sabi, pambihira talaga yun. Kahit pambihira talaga yun. Hindi mo may tatago yan. At ang masaklap, sa may anghit, siya na lang nakakaalam na hindi siya mabaho. Siya lang nakakaalam na hindi siya mabaho. Pagsabihan mo, siya pagalit. Kala mo naman mabango ka. Eh di wow. Adi ha. Pagkasalanan, tinago mo, ikaw na lang nakakaalam na yung ginagawa mo tama. Ikaw na lang. Kaya meron 2 kinds of secret. Ilan? Kaya ngayon, matutunan natin to. Sana baguhin natin. May 2 klase ng secret. Kaya mula yun, pag natutunan mo ito, dito walang secret-secret. Hello, amen? Pag alam mong mali yung kasama mo, humanap ka ng tamang tao na pwedeng itama yung mali. Huwag kang sasabihin, uy, sa'yo ko lang to sasabihin ha. Kaya magkaibigan pa tayo. Talaga ha. Pag pupunta ako ng impyerno, sasamahan mo ako ha. Dahil magkaibigan tayo. Mali. Kung magkaibigan kayo, papunta siya impyerno, kung kaibigan mo siya, huwag mo siyang samahan. Sagipin mo siya. Yun ang wisdom. Amen? Kaya yung secret, sasabihin sa iba, ating 2 lang to. Huwag kang katulad niyan. Huwag niyo sasabihin ha. Sa inyo ko lang sasabihin. Sa inyo ko lang sasabihin. Hindi niyo ako naririnig, di ba? Yung iba, wagas kung magsabi. Kung sasabihin ha, lalo na ka-apostol, huwag mo sasabihin ha. Dapat, ngayon, after this na marinig mo, walang secret. Alam mo ba na mag-un na kami ni? Ako'y nagtataka. Sa mga nagkakarelasyon, bakit huling-hulit itinatago nyo sa akin? Ako'y nagtataka. Praise God. Bong, pag nagkaroon ka ng girlfriend, huwag mo itatago sa akin. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Magkarera muna kayo sa motor. Sige. Tingnan natin. Praise God. Sa motor. Pasok kayo doon sa Skyway. 2 kinds of secret. Number 1, pakibasa. Number 1. Yan yung kasalanan na yan na sinasabi ko yung mga secret na yan Ang example niyan, sino? Sabi niyo sino? Alam niyo to kung nagbabasa kayo ng Bible. Si Achan.
Ito ay si Achan. Alam nyo ba na ang mga Israelita ay napabagsak nila yung pinakamatibay na muog sa Bible. Ito yung, Wall of Jericho. Ang sabi ng isang komentary, yung Wall of Jericho, ang lapad daw niyan ay pwedeng magsalubungan ang dalawang sasakyan. Hindi one way, salubungan. Salubungan. Ganun pala katibay at kalapad yung Wall of Jericho. Kaya mayabang ang Jericho. Bakit? Kasi pag may wall ka, may ganyan, hindi ka malulusob. Biruin mo, ang wall nila ay ang tindi ng lapad. Pero nagtagumpay ang mga Israelita. Bakit? Nakisinig sila sa Diyos. At sinunod yung instruction ng Lord sa kanila. Bakit? Ang instruction ay 6 na beses. Iikot kayo 1 beses sa isang araw. So in short, 6 days yun. Basta iikot lang kayo. Walang maingay. Basta diretso lang. Wala lang. Iikot lang kayo. Kayo mga kalaban nila, siyempre may nagbabantay doon, pinagtatawanan sila. Parang yung nangyari sa amin nung nanakawan kami, naikwento ko rito December yun, nasabi ko si Jojo ang dahilan dahil idinedicate ko yung anak. Na kung saan, pagdating namin doon sa bahay, merong 2 pedicab, tapos nung papasok na kami, may isang mama na, walang gano'n. Natawa pa kami. Sabi ko, tawa kami. Yung pala, signal yun doon sa nasa loob. May nagdanakaw during that time sa loob ng bahay namin. Minsan, kala mo nakakatawa. Minsan, may mga bagay-bagay hindi mo napapansin. Delikado yan. Hello, amen? Amen. Kaya noon, iniikot. For 6 days, every day yan. Isang ikot lang. Pagdating na ika-7 day, ang instruction ay sisigaw ngayon. Mag-iingay ngayon. Praise God. Hallelujah. At nung ginawa nila yun, sinunod, ano ang nangyari? Bumagsak ang Wall of Jericho. Saan ka naman nakakita na pwede palang pabagsakin ang matibay na muog sa pamagitan ng pagsunod lang at simpleng instruction ng Diyos? Amen. Kaya alam mo, yung simpleng instruction na susundin mo, magtatagumpay ka. Pwede mo bang pabagsakin yung ganong katibay na, Hallelujah. Tatagumpay ka. Eto matindi. That was Joshua chapter 6. Pagdating ng Joshua chapter 7, kung itutuloy niyo ang pagbasa, bumagsak sila naman, talo sila. Saan? Sa isang lugar na maliit. Ano ang pangalan ng lugar na yun? AI. Artificial. Bumagsak sila doon. Bakit? Dahil sa isang tao na ang pangalay, Achan. Ang instruction, wala kayong kukunin. Wala kayong pagnanasaan doon. Ano mang makita nyong gamit doon, wala kayong kukunin doon. Or else, mapapahamak kayo. Natalo sila. Sa maliit na lugar, sa matibay na lugar, na muog ng Jericho, nanalo sila. Pero sa maliit na lugar na walang. Kaya nga hindi na lahat ng kanilang mga sundalo pinadala. Bakit? Kumbaga sa chicken lang. Pero natalo sila. Bakit? May sumuway. Ang pangalan ay Achan. Saan yan? Joshua chapter 7. Verse 20. Anong sabi doon? Achan replied, "It is true, I have done a bad thing against the Lord, Israel's God. This is what I have done." Achan replied, ba't naulit? "It is true, I have done a bad thing again." Bakit ganun? Lasing na yan. "I found a beautiful coat from Babylon, and I found 200 silver coins and a piece of gold that weigh half a kilogram." Natin dito, Yung iba, kailangan nila. Yung nakita ni Achan, kailangan ng iba dyan. It is true, I have done a bad thing. Again, I found a beautiful coat from Babylon. Yung mga graduating, kailangan ng coat. Praise God. From Babylon, sabi niya, "And I found 200 silver coins and a piece of gold that weigh half a kilogram." Bambira. Yung gold daw, kalahating kilo. Tapos yung silver, 200 silver coins. Tapos yung magandang coat, mamahaling coat. Hindi. Pinagnasahan niya. Kinuha yun, tinago. Walang nakaalam. Ni isa, walang nakahalata. Pero alam ng Diyos siya. Hello, amen? Napahamak ito.
Ang pangalang Achan na to, napahamak. Verse 21, ulitin ko. I wanted them so much that I took them for myself. Tindi yan I wanted them so much that I took them for myself. Gustong-gusto rin niya, kaya niya kinuha. Bakit? Pang sarili niya. Yung gustong-gusto. Kapatid, nako, mga anak, hindi porke gustong-gusto mo, pwede mong gawin yan dahil sa gustong-gusto mo. Papahamak ka later. Sana makinig ka. Hello? Si Samson, gustong-gusto niya yung babae, napahamak siya later. Nako, delikado. Hello? Amen? Amen? Yung gustong-gusto, I wanted them so much. I wanted them, kasi gustong-gusto ko. Nako, medyo babanggain mo ito, yung mga bagay na gustong-gusto mo. Alam mo, pag gustong-gusto, mahirap sawayin. Tingnan mo nga yung katabi mo, di ba? Ikaw, kamang, hirap mong sawayin dahil sa gustong-gusto mo, di ba? Di ba? Pag estudyante, gustong-gusto mag-cutting class, ang hirap sawayin yan. Ang hirap sawayin yan. Ang hirap sawayin. Di ba? Ang hirap sawayin. Yan, ikinapahamak. Hindi ito nagsisi. Umamin naman, bakit? Kasi umamin yan, huli na Nung tinray sila, nung in-encounter sila, walang umaamin. Kaya nagpalabunutan yan. Kikilos talaga ang Diyos yan Kung kaninong tribe, nabunot yung tribe niya. At doon sa tribe na yun, nabunot yung pangalan niya. Ano kaya kung bawat message, sinong ganito para bubunutin yung bawat pangalan nandito? Payag ka ba nun? Pero kasi kalooban nila din. Kaya nalalaman talaga na-expose. At nung na-expose na, saka umamin si Achan. Huwag ganun. Hello, amen? Praise the Lord. Glory to God. Kaya yung kasalanan, kapamakan. Alam niyo kung ang ginawa kay Achan? Binato silang kasama matay. Hindi lang siya. Kasama ang asawa, kasama mga anak. Kaya patay. Katulad nung aking timer, patay. Di ba? Patay yun Matindi. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ano yung una? Na secret? Secret sin. Ano yung pangalawa? Secret place. Secret sin. Tapos yung pangalawa secret place. Ano yung secret place? This is what Jesus did. He always hide in secret to commune with His Father in heaven. Anong gusto mo? Secret sin or secret place? Yung una na secret, ikapapahamak mo. Yung pangalawang secret, ipagtatagumpay mo. Amen. Kaya mamimili ka. Secret sin or secret place? Yan. Secret place. Ginawa yan ni Jesus. Sabi ng Matthew chapter 6, verse 6, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Alam mo, sa totoo lang, minsan may mga katagumpayan na nararanasan ka na akala mo hindi mo kaya, akala mo hindi mangyayari, pero biglang nangyari. Bakit? Merong mga nagpipray sa'yo. Hindi mo alam, secret. In secret place, pinagpipray. Lord, hallelujah. Lord, si Lisel Painsa magpatuloy, Lord. Praise God. Piliin niya ikaw. Hindi boyfriend. Lord, praise God. Lord, magpatuloy po, Lord. Hallelujah. Praise God. Pagpipray mo, Lord, hallelujah. Si Leslie magpatuloy kahit wala na yung mga kaklase. Lord, praise God. Lord, magpatuloy si Roger kahit binanatan niya ako. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Lord, praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Alam mo, may nagpipray sa'yo. Kaya minsan, ang prayer ko na, Lord, sana tablan. Lord, hindi niya alam na pinagpipray ko siya, pero sana tablan, Lord. Lord, sana tablan si RC. Praise the Lord. Hallelujah. Merong mga katagumpayan, hindi may na-expect. Pero nangyari. Hallelujah. Alam mo naman talaga na hindi mo magagawa yun, pero may nangyari. Bakit? May mga secret warrior ka. Pray sa'yo. Praise the Lord. Yung secret sin, mabubulgar Pero yung secret place, magtatagumpay ka
Praise God. Hallelujah. Amen? Kaya yung relasyon na secret, walang mangyayari dyan. Pero, hallelujah. Etong secret place, katagumpayan mo ito. Praise God. Ano yon? Magpipray ka. Walang nakakakita. Tanging si Lord lang. Ibang klase naman yan. Amen? Kaya nga, kung saan sabi niya, di ba sa Matthew chapter 6, then the Father who sees what is done in secret will reward you. In short, what you hide today can either destroy you or reward you. If it is a secret sin, it will destroy your life. If it is a secret place, it will reward your life. Palakpakan mo nga si Lord. Kaya, anong pipiliin mo? Praise God. Because of the secret sin of Achan, he faced death as a consequence. Kasi may mga consequence talaga eh. May consequence. Praise God. But because of the secret place of Jesus, he was rewarded by his Father in heaven. Praise the Lord. Amen? The question is, what is your secret? Tanongin mo nga yung katabi mo. Ano sekreto mo? Sekreto mo? What is your secret? What is your secret? Praise the Lord. What is your secret? Anong sagot niya? Secret. Ano sagot niya? Secret. Secret place, when you say secret place is the place of worship, place of prayer, place of Bible reading, place of listening to His voice. Praise God. Yun yung secret place. In the New Testament, dalawang bagay ang ginamit pagdating sa, ano yung secret na yun? It includes kasi yung yung Bible reading mo, yung prayer mo, yung worship mo. Pagpapahalaga mo na, diyan na lang sa Bible reading na yan, kalbaryo na sa iba. Akala mo ba'y parusa? Yung magbabasa lang ng isang chapter, parang parusa yan. Parang parusa yan, isang chapter lang. Kaya pag nakikita yung chapter, ay buti na lang na yung chapter na to, 13 verses lang. Kala mo parusa? Naku po, pambira. Alam mo sa totoo lang, hindi ka naman talaga makakapagpatuloy sa pagsamba sa Diyos kung hindi mo ito bibigyan ng halaga. Powerful ito. Hindi kayo naniniwala? Kahit subukan ko nakikita niya, powerful to. Naniniwala kayo? Powerful to. Marunong silang umiyak. Pero tingnan natin kung marunong silang umiwas, Di ba? Ang salita ng Diyos, makapangyarihan, bigyan ng halaga. Amen? Pero yung iba ngayon nakakagawa ng solusyon. Hindi muna ako magbabasa. Ng 5 araw. Pagdating ng pagbasa yan, grabe yun, wow! Hindi pambihira. Kung bagasan, pakyawan. Pambihira. Kung isang chapter hindi mo naintindihan, lalo na kaya yung, hindi ko sinabing mali, pero pag binasa mo yun na kaya naintindihan mo, okay, praise God. Glory to the living God. Hallelujah. Sa New Testament, yung word, ginamit yan 2 beses. Ano yun? Logos and Rhema. Logos is the written word. Rhema is the communication of the message. Yan. Logos is the scripture as a whole. Rhema is the portion of the scripture cooked by the Holy Spirit to feed you in your situation. Magbibigay ako ng halimbawa. Ang salita ng Diyos, pagkain niya ng kaluluwa. Tama? Kaya sabi ko, ano yun? Yung word sa New Testament, nagbigay ng kaluluwa. Isang logos, written word, ito, yung Bible, at sa isang rhema, ito yung, message on that day. Message na word na yun. Rhema is what God is saying right now. Isa pa, isang pindot. Rhema is what God is saying right now. See, this is what God said, but this is what is saying, and it's feeding for our spiritual life. Same book. Kaya, pagkain ng kaluluwa ang salita ng Diyos. Parang bigas. Parang yung kinakain natin araw-araw. Ito ay kanin. Tama? Bigas ay kanin pa rin yan. Tama? Kainin mo. Arko? Gaganahan ka bang kumain ng maraming? Katumpasan nito ay logos, written word.
Kaya kainin. Minsan kasi binasa mo, hindi mo naintindihan. Hindi mo nakain. Pero, iba yung, eto, may baon. Kanin. Alin mas masarap kainin? Parehong makakabuti yon kasi bigas yun, kanin pa rin yun eh. Pero, mas masarap kainin to. Kaya ito, sinong pipili tayo ng medyo malusog-lusog. Sinong uubusin to at uubusin ko to? Ha? Ang katumbas nito, logos, written. Katumbas nito, rema. Ito, cook. Naluto ito eh. Naluto ito, sabi ko kanina cook by the Holy Spirit to feed you in your spiritual situation. Ito, hindi mo okay lang, naintindihan mo, nagbasa ka lang, pero basta binasa mo lang. Pero wala apekto sa buhay mo. Pero ito, luto eh. Bakit luto? Bago ka magbasa, nag-worship ka. Nag-pray ka. Nag-communicate ka sa Holy Spirit. Lord, anong message mo sa akin? Etong binabasa namin araw-araw, hindi ito kalbaryo. Panginoon, gusto ko pong i-enjoy ito. Gusto ko pong maranasan. Kasi masarap ang kanin na luto kesa sa bigas, di ba? Lalo na kung malambot at hindi malata. Di ba? Amen? Meron kang ginawang proseso bago ka magbasa. Panginoon, sinasamba kita, O Lord. Gusto ko itong maranasan. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Sabi ng kapitbahay, tumigil ka dyan! Ikaw lamang, wala nang iba. Naranasan ko kaya Quezon City kami. Nag-worship ako. May sumigaw ang kapitbahay namin. Pangit ang kata mo! Hoy, tumigil ka! Sa tuwing kumanta ako lalo, ako'y umaawit, tuwang-tuwa ang Ama sa langit, ang dyablo naman, nako, siya'y galit, tumigil siya. Tumigil niya. Isang kanta ko, pinatitigil ako. Pero yung kanta kong isa, pinatigil siya. Ambira. May mga ganun pangyayari. Kasi pag oras na basa ka lang, nang walang Holy Spirit, hindi ka talaga gaganahan. Parang kung gaganahan na ang kakainin mo bigas. Mas maganda, luto. Merong relasyon. Ibang usapan yan, ha? Di ba? Parang text o chat yan ng jowa mo. Pero, ang gaganda ng sulat, ang ganda ng wordings, binabasa mo. Pero hindi ka naman ang jowa niya, hindi naman ikaw. Ang sasabihin mo na lang, sana all. Oh. Di ba sabi ko ngayon, tinanggal na ngayon yung sa examination, wala na ngayon sagot yung mamimili ka ABCD. Ang di doon ay all of the above. Wala na ngayon sa exam yun, tinanggal na. Ano na ang ipinalit? Sana all. Yeah, sana all na ang pinalit. Pag ganon, yan ang dahilan. Bakit tamad na tamad kang magbasa? Bakit kalbaryo sa'yo? Ang salita ng Panginoon. Bakit? Wala kang worship wala kang prayer Wala ka Pag ganyan, naku, ititigil ang lahat ng yan. Hindi ka problem solver. Hallelujah. Hindi mo makakaya. Tuloy lang. May konti pa. We need to read the written word, which is Logos. Discover also what is the Rhema word, what God is saying right now, in order to overcome the obstacle in life. Kasi iba yun Yung pagbasa mo, eksakto doon sa situation mo. Ay Lord, salamat po. Ito palang kalakasan ko. Praise God. Amen?
Pag ganun, ang kalakasan mo kanyang salita, alam mo kung anong mangyayari? Sabi niyo ano? Magiging problem solver ka. Na whatever problem ang dinadanasan mo o nararanasan mo, dumadaan sa buhay mo. Kaya yung sabi, kasi po, hindi mo na ako makakatin, may pinagdadaanan ako. Hindi mo ba alam yung dinadaanan mo? Naligaw ka ba dun sa dinaanan mo? Dapat be a problem solver. Amen? Hindi problem maker, kundi problem solver. Meron lang ako papakita sa inyo. Maikli lang yan. Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ba ganyan? Pag may problema, nasusolusyonan mo ba? Meron po. May papalabas lang ako. Pero maniningil lang po ako sandali. Hindi. Titingnan nyo lang yan. Problem. So, ikaw ba yan? Bakit nauna na yan? Nauna na yung wala pa yung video. Ganyan ka ba pag may problema? Ganyan ka ba mag-solve? 1, 2, 3, asan na? Yan. Diyan. Mas maganda kasi kung visual eh. Yan. 1, 2, 3. Tingnan nyo. 1, 2, 3. Go. Tama ba yung ginagawa niya? Sa palagay mo, sa ganyang sitwasyon, sa ganyang pangyayari, sa palagay mo, masusolve niya ang problema niya? Ayun, tingnan mo. Hindi na may sara. Anong solusyon? Anong gagawin? Anong gagawin? Anong gagawin? Ganda ng solusyon ni Jester. Mag-tulog daw. Praise God. Anong gagawin? Uusog yung car? Anong usog? Tutulak mo yung... Anong gagawin? Gusto ko ng right word. Putulin daw yung puno. May kaso ka ngayon. Puputulin yung puno. Anong gagawin? May narinig na ako kanina eh. Isang word lang yan eh. Anong gagawin? Paandarin yung sasakyan? Paandarin yung sasakyan? Putulin yung pinto. Tanggalin daw ang pinto. Anong gagawin? Gusto kong marinig yung right word. Password yun eh. Paano mo masusolusyonan ng problema mo? Hindi ka paabante, patras ka. Sige nga. Yung ganyan, patras ang gagawin mo sa palagay mo. Biri mo yun. Sino nakaisip kanina? Tanggalin ng pinto. Kabagaba. Kaganda-ganda ng kotse. Ang simple lang. Abante lang. Alam mo, sa totoo lang. Abante lang ang kailangan mo. Ang problema, patras ka eh. Yung iba naman, hindi patras. Hindi lang gumagalaw, ganyan na lang. Ang iniisip, itong puno na to, sige. Sige. Walang solusyon. Kaya yan ang dahilan kung bakit paulit-ulit yung problema mo at di mo nasusolusyonan. Bakit? Patras ka o kaya wala kang ginagawa. Sa halip na, solusyon lang yan, simple-simple, di ba? Anong tawag sa kanya? Engot. Sabi, Triple A. Ang tawag sa kanya ay Triple A. Anong Triple A? Aanga-anga. Kailangan lang ito, Bante, come on. Awante, tuloy lang. Sabi mo nga sa katabi mo, tuloy lang. Kasi paano mo mararanasan si Lord? Na yung iba hindi nga umaatras, pero hindi rin naman gumagalaw. Hindi rin lumalago. Ang tagal mo na. Praise God, ang tagal mo na. Gusto kong sabihin, ang church na ito, praise God, lalago ang church na ito, titibay ang church na ito, mapagpapala ang church na ito. Praise the Lord. Hallelujah. No matter what. Nakamove on na ako. Sa mga nangyari nung nakaraan, nung last year, nakamove on na ako. Gusto ko lang ipalam. Pati yung sa mga nanonood yan. Pasilip-silip. Nakamove on na ako. Praise God. Hallelujah. Glory to God.
Hallelujah. Hindi na ako. Praise the Lord. Nakamove on na ako. Nakamove on na ako. Gusto kong sabihin sa inyo, nakamove on na ako. Nakamove on na ako. Come on. Praise God. Hallelujah. Glory. Praise the Lord. Glory to God. Kasi alam niyo sa totoo lang. Kasi maliwanag yung Galatians chapter 6 verse 7. Ano yun? Kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. Hindi ka makakapagsinungaling sa Diyos. Hindi ka makakapagsinungaling sa Diyos. Ilabas nyo nga sandali yung yung Galatians 6:7. Sa Tagalog. Yung Galatians 6:7. Sige, dali, bago ako magtapos. Kasi ganda nito eh. Kasi katiting pa lang yung nag-review ko, ang laki ng review yung kinuha. Katiting pa lang yung nagagawa ko eh. Praise the Lord. Pero hindi bali. Yan. Sa Tagalog. Hindi, wala dyan sa Bible. Galatians 6:7. Galatians 6:7. Galatians 6:7. Wala dyan. Galatians 6:7. Andyan na? Tagalog yan? Ayan. Huwag ninyong akalaing madadayan ninyo ang Diyos. Kung anong itinanim ng tao, yun din ang kanyang. Kaya mo bang dayain si Lord? Hindi. Kung ano tinanim mo, siya mong anihin. Kaya kung nang iwan ka, iiwan ka rin. Ay, kasi nyo. Pero nakamove on na ako. Ang pangungusap na ito ay hindi dahil sa nakamove on na ako. Sa mga nang iwan, darating ang oras, iiwan ka rin. Aanihin mo kung ano tinanim mo. Lalo na kung ang church ang iniwan mo, nakala mo may kasalanan ng church sa'yo. Makinig mabuti. Sino ang mas magsasuffer? Yung iniwan o yung nang iwan? Pareho actually na merong dadanasin. Yung nang iwan at saka iniwan. Yung dadanasin nung iniwan, masakit yun. Lalo na pag sariwa pa. Alam niyo, doon sa mga naiwan, marami-raming luha ang aking naranasan. Pero hindi doon sa pusit. Ako lumuha. Wala lang. Ayan. Huwag niyo natindihan. Hindi sa pusit ako. Sa baby shark ako, maraming luha. Sa baby shark ako, maraming niluha. Pero sa squid, hindi. Sa baby shark, marami-raming luha. Masakit. Hindi nyo ako naintindihan. Huwag nyo naintindihin. Kasi nakamove on na ako eh. Nakamove on na ako. Praise the Lord. Yung iniwan, sariwa yun. Kaya merong dadanasin yun. It can be 1 month, 2 months, 3 months. Lalo na nakasanayan mo na na itinuring mong huwag na lang. Praise the Lord. Kasi ayoko na nakamove on na ako eh. Praise the Lord. Pero sa nang iwan, kasi ang suffering nung iniwan, right away. Ang suffering nung nang iwan, future. Anong ibig kong sabihin? Ang suffering nung iniwan, halimbawa, binrake ka ng jowa mo, sasuffer ka right away. Talagang mararamdaman mo sakit, lalo na kung makikita mo yung McDonald's. Di ba? Lalo na, masakit talaga yun. Nakikita mo McDonald's, masakit yan talaga. Masakit yan talaga. Nakikita mo McChicken, sakit. Masakit. Masakit. Di ba? Kasi right away, yung suffering nun. Pero yung nang iwan, hindi naman kagad-agad eh. Kaya masaya. Malakas pa loob nila. Malakas pa loob nila. Yung nang iwan, malakas pa loob nila. Lalo na pag nakikita, yun, nagsasuffer sila. Malakas pa loob nila. Future yun eh. Darating ang time, doon nila mararanasan. Pag sila, umaani na. Ang inani ni Achan, hindi right away. Tinrace na yun.
Okay, ganito, walang umaamin. Sige, ganito ang gagawin natin. Ang magpalabunutan dito, kaninong tribe. Unti-unti, hanggang sa yung pangalan na niya mismo. Hindi kaagad eh. Ang suffering ng nang-iwan, hindi kaagad. Kaya makikita mo, ako, maraming beses na akong iniwan eh. Praise God, hallelujah. Maraming beses na akong iniwan. Sa pangyayari sa church, maraming beses na akong iniwan. Pagdating sa love life, may nasubok din ako. Mahal ko siya, mahal ko. Niya ay iba. Nakaranas akong ganun eh. Girlfriend ko na eh. Pero hindi si pastora yun. May mga ganun. Ang suffering ng nang-iwan, hindi ba? Kaya nga, malakas ang loob eh. Akala nila, tama sila. Hindi nila alam, may tama na sila. Bakit? Hindi right away. Darating ang time. Ako. Kaya, lalo na kung ang iniwan mo, ministry mo, church mo, naku, kawawa ka. Diyos ang kalaban mo mismo eh. Akala mo, alam mo kahit anong nang ganda ng trabaho mo, iniwan mo ministry mo, iniwan mo ang Diyos, iniwan mo ang church mo. Kahit sabi mo, hindi ko iniwan si Lord, lumipat lang ako. Saan ka nakakita ng ganyang sa Bible na lumipat lang kung meron kang makita ganun? Kaya ako, nakamove on na ako. At gusto kong sabihin, praise God, na sa mga umalis, hindi ko kayo hinahabol. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit? Move on na kami. Glory to God. Hallelujah. Amen? Maliban na lang kay Bong, may humahabol. May humahabol dyan. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Wala, kami tatlo nagkakaintindihan kami. Nakamove on na kami. Nakamove on na kami. Clue naman. Clue. Consonant yun. Consonant. All consonant. No vowel. 3 letra lang yan. Tokyo. Gusto kong puntahan London. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, wag mong iwan. Lalo na yung assignment mo. May sumpa kasi yan eh. Yung abandonan mo. Lalo na kung ikaw lang gumaganap doon, tapos bigla mong iiwan. Ako, nakakaawa. Bakit? Ang balik kasi noon, hindi kaagad. Hindi kaagad. Mas gugustuhin ko na yung mali ang chord nung tumutugtog, na maitatama naman yan later eh. Basta't nakangiti. May tatama yan later. Kung ikaw, nagkamali, nagkasala, may mga bagay nun, pwede ka naman bumalik eh. Hindi na napapansin. At saka, nagbibigay na ako ng kumpasang liway. Sige, bibigyan naman. At tapos nagkamali ka ulit. Bibigyan ka rin naman pagkakataon. Hanggat hindi ikaw yung naglalayas. Hanggat nandiyan ka, nakikinig ka, may pag-asa eh. Hanggat nandiyan ka, umaten ka, may pag-asa eh. Hello, amen? Amen? Alam mo kasi pag regular ka na sa trabaho, may mga late ka, may mga absent ka, hindi ka basta-basta tatanggalin. Pag regular ka na, hindi ka na basta-basta tanggal. At matindi yan, kahit marami kang late, marami kang absent, dahil sa regular, hindi ka basta-basta. At ang masaya niyan, sabi niya, ano yun? Kung ano natatanggap ng ibang laging pumapasok, hindi na late, tatanggapin mo rin. Pag sila nag-bonus, magbo-bonus ka rin eh. Nagbo-bonus ka rin, sa totoo lang eh. Pero ang hirap nun, na may tinatanggap ka, na wala ka namang ginagawa, kakahiya. Kakahiya kaya kay Lord yun, ano? Kakahiya kay Lord. Hello? Amen? Kaya come on, move on. Ang sunod nun, ng move on, sabi niyo ano? Moving up. Praise God. Pag naka-move on ka, moving up. Ang sunod ng moving up, sabi niyo ano? Recognition. Praise the Lord. Hallelujah. Re-recognize ka. Maririnig mo na yung tugtog. Jan, jan, jaran. Jan, jan, jaran. Pangkasal ba yun? Hindi. Ano ba yun? Pangkasal yata yun. Pangkasal.
Oo nga, mali yun. Pangkasal pala yun. Pangkasal pala yun. Pangkasal pala yun. Ano yan? Yun. O nga pala, pangkasal nga pala yun. Diyan. Pangkasal nga pala yun. Pangkasal nga pala yun. Pangkasal pala yun. Kaya mga kapatid, come on. Pamilya tayo. Kaya nga, pinag-uusapan natin dito. Di ba? Praise God. Yung una, na kung saan, BFF, Breakthrough Family Forever. Pinag-uusapan natin ngayon, marks of breakthrough believer. Be an overcomer. Pag totoong na-overcome mo, move on ka na. Amen. Praise God. After that, moving up ka na. Praise the Lord. Amen po ba? Alam niyo po, praise the Lord, nakikita natin nag-i-improve ang ating worship. Praise the Lord. Mag-improve ka rin. Don't just sing. Don't just sing. You need to worship God. Kasi pwede kang kumanta, pero hindi ka naman nakakasamba. Maging mapagsamba ka. Mananamba, hindi mandadamba. Worshipper, not warrior. Praise God. Amen? Palago po tayo. Palapad po tayo. Palalim po tayo. Paangat po tayo. Maniwala ka at hindi. Pero pag di ka maniwala, mapag-iiwanan ka. Hello. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Glory to God. Magugulat na lang kayo, makikita nyo. Si Don Bong. Oh, magugulat ka. Saan si Bong? Dun. Saan si Bong? Dun. Oh, praise God. Hallelujah. Glory to God. Amen po ba? Ito ay salita ng hindi pagyayabang. Praise God. Kundi ito'y pagtitiwala sa ating Panginoon. It's not an arrogant, praise God, na kung saan, hindi, wala tayong pwede ipagmalaki sa at ipagyabang sa Lord. Amen po ba? Pero unti-unti, yan, tingnan nyo po, may dalawa na po, may bago tayong base. Salamat sa Panginoon, pinagpipray natin yan, palakpakan nga natin si Lord. Nung anniversary, nakabili tayo ng bagong gitara. Made by Fender yan, di ba? By Fender po yan. Pag kasi yung Fender talaga mismo, 70,000 plus eh. Pinakamura eh. 100 plus, may ganon. Pero kalahati nun. Kalahati niyan. Praise the Lord. Hindi na lang, basta kalahati lang. Praise the Lord. Pero hindi napipitsugin yan. Salamat sa Diyos. Meron ng tutugtog dapat yan. Kaya, salamat. Kasi, sabi yung mga kalabiti niya, ituro niya nga si Kuya Alan, salamat nag-base ka. Yan. Yan si Kuya Alan, yan si Kuya Alan. Yan, si Kuya Alan, dyan sa likod. Yan si Kuya Alan. Yan. Praise the Lord. Ha? Si Rayan? Anong sabi ni Rayan? Ha? Anong sabi ni Rayan? Makikita nyo na lang ako, kumakanta na ako sa harapan. Oh, pambira. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Akapela daw, Rayan, sabi ni Jester. Praise God. Kajuwet mo, isa ka. Merong back up 1, Rayan, back up 2, si Mika. Back up 3, si Joy. At anong gagawin ni Jester? Back out. Praise the Lord. Glory to God. Who knows? Oh, by the grace of God, who knows? Sa susunod, magdadagdag tayo ng keyboard. Bakit? May keyboardist. Kung may keyboardist, di pwede tayo magdagdag ng keyboard. Simple lang ang pangarap natin na keyboard. Nord. Ayan. Mangangarap lang tayo, hindi naman masama. Ang Nord, tumingin na po ako sa JB. Yung maliit, ilangan na lang yan, 43 keys, 143,000. Yung 43 keys. Praise the Lord. Hindi naman masama mangarap, di ba? Purihin ng Diyos. Kasi pwede, hindi, malalaking church lang ang nagkakaroon nun. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit? Wala bang karapatang magkaroon ng ABCI? Kaya nga, amazing breakthrough. Bakit? Siya nga ating pag-asa. Siya nga. Hello. Amen? Amen? Alam mo, kahit hindi maganda ang boses mo, naaayos yan eh. Basta't nasa timing ka lang. Kasi yan ang nasaktan ako kay Romy Dinglas eh. Kasi si Bishop Larry, yung nag-opening prayer sa atin ng anniversary, nag-try kami, nag-audition kami dalawa eh. Siya natanggap, ako hindi eh. Masakit sa kalooban ko yun. Bakit? Pinakanta kami ng He is Lord.
ng may gitara. Hindi tuturo sa'yo kung kailan ka papasok at kailan ka hihinto. Basta tutugtog lang yon, papasukan mo. Hindi ako nakapasok kasi ang alam ko holiday. Hindi ako naka-timing. Ang problema ko, timing. Praise God. Pero hindi ko matanggap. Hindi ko talaga matanggap hanggang ngayon na mas magandang boses niya kaysa sa akin. Kaso nga lang problema sa timing. Ang sabi ni Romy Dinglas, inabutan ni Alan yun eh. Siya nga nagturo sa choir namin eh. Sabi ni Romy Dinglas, ang boses na hindi tama na iaayos. Ang timing, wala sa timing, wala pag-asa. Ang bihira. Kaya noon, pumunta kami ng Marinduque, may isinama ako na worship leader. Hindi maganda boses. Yan yung sinasabi ko noon. No? Ang boses niya dati ay kumuha ka ng lata ng sardinas, tanggalin mo ang laman, talian mo, tapos hilain mo sa batuhan. Yun ang kanyang boses. Yung walang laman na lata. Pero, marunong tumiming. Sinasama ko. Bakit? Sa kanya ko sasabay. Masasabayan ko yun basta't pasok siya. Pag nakapasok na siya, praise God. Minsan, mamali ako, mauuna ako habang kumakanta, pero ang gagawin ko, sasabayan ko lang. Yan. Pero tama boses ko. Siya naman, mali. O at least, tama ang pasok ko. Mas mangingibabaw na yun. Praise the Lord. Kaya nga kailangan natin ng isa't isa eh. Yung hindi kayang gawin ng isa, magagawa naman ng isa. Pag nag-jive yan, abang usapan yan. Kaya nga amazing breakthrough eh. Commit your life to God. Why? Hallelujah. Mga kapatid, palalim tayo, palawak tayo, paangat tayo. Basta't, i-commit mo lang ang buhay mo. Tulong-tulong tayo sa church na ito. Makaka-breakthrough tayo. Mapagpapala tayo. Amen? Tumayo ang bawat isa. Yan, praise the Lord. Kanina patapos ang aking pero ginanahan lang ako eh. Praise the Lord. Glory to God. Amen? Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Dakila ang ating Diyos. Come on. Just close your eyes. Hayaan mong mangusap ang Holy Spirit sa iyo. Kailangan mo siya. Kailangan mong kaligtasan. Habang may pagkakataon. Kung ikaw matagal nang umahatin, kamusta? Kamusta ang appetite mo? Yung uhaw at gutom mo kay Lord. Kamusta? Pati yung mga nakakonect. Praise God. Hallelujah. Isang pamilya tayo. Agdadamayan. Mamahalin natin ng Diyos ng buong puso't isipan. Kasama ang church niya, ang ABCI family. Hindi ko sinabing ito lang ang church. Pero dito kayo sinilagay, patuloy tumibayin, lumago, tumatag. Thank you, Lord. Bless the name of the Lord. Glory to you, Lord God. Hallelujah. Allow the Holy Spirit. And I want to know you more. Yes, Lord. Deep within my soul, Thank I you, Lord. want to know you. Oh, I want to know you. Hallelujah. To feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, there's hope within me. Christ that said, I want to know you. Oh, I want to know you. Is that your desire? Oh, I want to know Him more. Allow the Holy Spirit. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. To feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, there's hope within me. Christ that said, I want to know you. Oh, I want to know you. And
nasa Deep online. within my soul, Allow the Holy Spirit to move in you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, tears up within me. Christ that said, I want to know you. Oh, I want to know you, and I will give my final breath Hallelujah. to know you in your death and resurrection. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you, and oh, I want to know you more. Deep in my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and Hallelujah, know your Lord. mind. Looking in your eyes, Thank you, tears Jesus. up within me. Christ that said, I want to know you. Oh, I want to know you more. That's our heart's desire, Lord. We want to know you more. We want to know you more, Lord God. Lord, hallelujah. Thank you, oh God, for your word. Thank you, God, for giving us a chance. Thank you, Lord, for choosing us. Thank you, Lord, for forgiving us. Thank you, Lord, for every opportunity, Lord. Salamat po, Amang Banal, sa bawat nakarinig ng iyong salita. Lord, I pray, magiging rooted, lalalim, titibay, magpapatuloy, Panginoon. In the name of Jesus. Wala pong patras dahil wala pong solusyon sa patras. Wala rin pong stagnant, yung hindi gumagalaw, hindi kumikilos. Ang tanging solusyon, Panginoon, katulad ng pinanood namin, abante lang. Abante lang, Panginoon. Abante lang, Lord. Abante lang, Lord God. Hallelujah. Magpapatuloy, Panginoon, ng buong puso, ng buong lakas, ng buong isip, ng buong kaluluwa. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, tears up within me. Christ that said, I want to know you. Oh, I want to know you, and oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, tears up within me. Christ that said, I want to know you. Oh, I want to know you more. That's our heartbeat, Lord, to know you more. Salamat po, Amang Banal. Hallelujah, masaya kaming maglilingkod sa iyo, magpapatuloy sa iyo, Panginoon, sasamba ng buong puso't isipan habang buhay, Panginoon. Kaya nga po, nagbigay ka ng buhay, magbibigay din kami ng buhay. Pagpalain mong bawat isa na nandito, pati yung mga nasa online, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon.